this is in fact one of the context of our discussion in over a lunch meeting with some officers. And according to these high-ranking officers that joined us for lunch, and he's speaking for himself, and he said, I am very disappointed that ang mga ginagawad na mga honorary titles sa mga civilian and let alone sa isang asawa ng isang presidente ay dali-dali lang binibigay. Kasi ang buhay ng mga sundalo ay hindi basta-basta ganun lang. They start from a rank. They start from the bottom and make themselves available to the possible ranks that they wanted to have and to be. One of those requirements is called MNSA. Okay? For a officer who wants to be a general, you have to get this degree. You have to go through a series of years of training and studies. Pero this is the first thing that Gibo took away. Get rid of it. Dahil, ano ang dahilan? We can speculate that they want the dignity of the soldiers, of the ranking officers, to be considered as useless or kasi madali mo lang nakukuha eh. Anything that is easy in life that you get is not worth it. So, when this woman got it, punyeta. I mean, sorry. We have many soldiers who died without even the ranks to be honored for the death and sacrifices they had given for this country. And this woman just got it just like that. Naku, marami pa akong sasabihin. Pero kaya pumunta na kayo. Marami nagsasabi na nangyari yun eh. If there's some smoke, there's fire. So, baka merong katotohanan kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan yan at marami nagsasabi na meron talagang katotohanan. Hindi naman sila magsasabi ng totoo, hindi ba? At marami na rin po tayong naririnig na marami na rin mga reklamo, marami mga white paper na pasa-pasa dyan. At yun nga po. So siguro sa tao lang din po naman ng mga military, hindi po ba? Kung tayo ay nakakaramdam ng disgusto sa ating gobyerno, eh syempre siguro nararamdaman din naman nila yan. So, tingnan po natin. May mga imbitahan ba tayo mga retired and active military and police officers sa People's Zona? Hindi, bago yan Marlon, sagutin ko lang muna yung tungkol na sa Architect. chismis, no? Kasi, sabihin na natin, nag-release ang AFP ng statement na hindi daw totoo yun, but at the same time, yung twin releases nila, at the same time, may masamang balita din na mayroong manifesto going around asking for the resignation of Teodoro. So, kahit na isa doon ang totoo, medyo problematic yun. Di ba? Kahit na isa lang doon. Let's connect the dots. Yes. Kasi alam naman natin yung nangyari dun sa West Philippine Sea, South China Sea, na nangyari doon kay Secretary, of course, kay Bersamin, Executive Secretary, at saka yung kay Gibo, na nagkaroon ng conflict in terms of kung anong assessment nila. Okay, so malaking bagay po yun. Napakalaking bagay po nun. At syempre, tingnan na lang po natin, ano ba yung sasabihin ko sana? Yung
Ako may iimbitahan Yes. tayo. Yeah, active and retired. Oo. Nag-iingat din po ang mga organizers sa totoo lang. Kasi parang napapagbintangan na nga nila ang mga maisog na nagdi-destabilize daw. Parang gano'n na tayo naman vino-voice out lang naman natin ang ating mga hinaing. No? Kung nakikinig ba naman sila kaagad, di tigil na ito, di ba? So hindi naman hindi kasi sila nakikinig. Kaya pursigil doon pa rin tayo. So sana makinig na sila para tumigil na tayo. Ganun lang naman yun, di ba? Yung a-attend po kasi, of course, marami po tayo mga leaders, no, na marami na rin nagsasabi na talagang gusto nilang dumalo, lalo na sa Liwasang Bonifacio. Ang nagiging problema po natin kasi sa mga rally po natin talagang kinukulangan po tayo ng oras para malaman ng taong bayan na nagkakaroon tayo ng ganitong rally. Yun ang parati nilang nirereklamo, nalalaman na lang daw nila na tapos na ang rally at hindi nila nalaman na meron tayong rally. So ang way na lang po namin talaga is really call on to the leaders at iniisa-isa lang po namin sila para maipaalam sa taong bayan. At syempre sa inyong mga vloggers, nagpapasalamat kami at tinutulungan niyo kaming mag-imbita sa ating mga taong bayan. At ngayon, itong sa July 20, ang concern namin talaga is yung weather. And sana konting sakripisyo, kung just in case, magdala na lang po tayo ng ating, to keep us dry, yung ating umbrella and foldable dapat, yung umbrella at saka mga kapote. Ngayon, gusto ko rin pong i-address, kaya po hindi masyadong napakaraming minsan nagpupunta sa ating mga rally. Pero bakit importante pa rin na kakaroon po tayo ng ganitong platform? We have to consider po itong mga online. Kayo po mga vloggers, talagang ang laki po ng tulong ninyo sa ating mga rallying ganito. Nagkakaroon po tayo ng analytics at makikita po natin simultaneous, katulad yan, mga nag-online kayo, nagkakaroon po talaga ng viewership. Minsan, umaabot po tayo sa isang rally, umaabot po tayo ng mga 600,000 plus. Simultaneous yan, Yan, sila stack 200,000. Iba-ibang platform, talagang 100,000, 45,000, may 50,000. Yung mga yun sabay-sabay na nanonood sa ating mga rally. So we also have to consider that. At kahit na po ilan ang nakakarating doon sa tunay na rally natin, talagang marami pong nakikinig sa ating mga rally po. So, yun po.